Well, alam naman natin na talagang napakasinungaling ng administrasyon na ito, MJ, no? I don't want to mince words, no? Talagang sinungaling, no? Kailan lang ba tayo sinabihan ni Bongbong Marcos? Ayaw niya ng impeachment. Oh, itinuloy pa rin ang impeachment kay Inday on February 5, 2025. Nagrally na yung INC, January 13, 2 million yung lumabas. Ayaw namin ng impeachment. Ayaw di Bongbong Marcos. Tinuloy pa rin. Hindi raw papapasukin yung ICC dito. Hindi tayo magko-cooperate. Sila pa yung unang nakipag-cooperate at kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte in violation of our judicial process. So, hindi tayo talaga maniniwala. Everything is possible with this administration, Admar. Kahit hindi makonvict si VP Sara Duterte, ang gusto lang nila is to demolish the credibility of VP Sara para bumaba yung numero niya sa mga surveys, and then they can have a viable candidate of their own against the Vice President. Because so far, VP Sara Duterte remains to be and still going strong, the unbeatable candidate for 2028. So again, this is about 2028 and beyond. Ano ba ang sapantaha? Ano ba ang nasa isip? Ano ba ang reaksyon ng mga taga Cebu doon sa paglitaw kanina ni Senator Joel Villanueva sa plenaryo ng magpatawag ng special session? Kayo ba natuwa, mga taga Cebu? Well, siguro no, karamihan ng mamamayang Pilipino, hindi lang dito sa Cebu, ay dismayado talaga doon sa ginawa ni Senator Joel Villanueva at even nung ginawa din no, ni Senator Chis Escudero. Kasi nga, Senator Bato risk his life and limb no, para lang makuha yung independence of the Senate no, nung siya ay nandun at nagkaputukan pa nga dyan sa Senado. So dismayado tayo, ang mga Cebuano, mga Pilipino, tungkol sa or doon sa ginawang pagtatraidor kumbaga ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Although ako naman, I've been already theorizing noon pa na the two weakest link no, doon sa 13 ni Alan Peter Cayetano ay yung si Chis at si tawag dito si Joel Villanueva. So I was not surprised. But still, I was disappointed. Pero kung tatanungin mo ang mga senador, business is business. Ganun lang daw talaga sa Senado. Hindi naman daw bago. Pero sa publiko kasi, yung mga salitang treachery o treacherous, di ba? Yung pagtataksil, yung pang-11, iba dating sa masa sir. Well, MJ, no, at Admar, no, kung yung ordinary course of business and ordinary course of political actions dyan sa Senado and even sa Kongreso, pagpapalit ng liderato, tama sila, no, na trabaho lang yan, no, part of politics yan. Pero we are not in ordinary times. The Senate and the government of the Philippines is facing extraordinary scandal of historic and unimaginable proportions doon sa pagiging pangungurakot at pagnanakaw, no? Blatant daytime robbery of our national budget. So kaya tayo nadidismaya dahil nakikita natin at ng taong bayan na yung ginagawa nilang grab again no, sa power is actually to protect the masterminds of this controversy kung saan all fingers, all roads, no? Ngayon na nakikita na natin at naririnig natin mga testimonya ay papunta na nga sa Malacanang at the footsteps of Bongbong Marcos, MJ. Oo, lalo pat malapit na ang impeachment. Anong tingin mo dito sa kanilang mga ginagawa? Mukhang malalim-lalim yung bala ng Kamara doon sa nalalapit na impeachment hearing ni VP Sara. Well, this is beyond impeachment, no? Ang impeachment andyan pa rin 'yan, no? Pero medyo mahirap, no? Yung 16 votes, no? Kasi nga yung 16 votes dapat guilty, no? Explicit yung requirement ng ating constitution. I think if I'm not mistaken, Article 11, Section 3, Paragraph 6, no? That no impeachable officer shall be convicted without the concurrence of 2/3 no, of all members of the Senate, no, at walang qualifications yun. Very direct at very straight yung text ng Constitution natin. Hindi sinasabi na all members present
or all members that are not in jail or all members that are not in hiding. Wala eh. All members meaning 24. Meaning to say, kahit makulong pa yan si Jinggoy, kahit makulong pa yan si Senator Bongo or si Bato pa, kasi a non-vote is also considered a not guilty vote. Hindi yan po pwede na mag-abstain ka or hindi makaboto, ay ika-count mo yan as guilty vote. Hindi, kailangan pa rin nila ng 16 guilty votes. Whereas yung depensa naman, ay kailangan lang nila is 9 not guilty votes or 9 including abstentions or including the absence, kaya hindi nakaboto yung isang senador. Ang nakikita natin dito, Admar, no? Pag hindi nila na-impeach, no, or hindi na-convict, kasi impeach na si Inday, pag hindi nila na-convict sa impeachment trial, si VP Sara Duterte, yung plan B nila will kick in. Ito na yung CONAS, ito na yung term extension because they now have sa kanila naman talaga yung lower house. Now they have the Senate, the 13, no? Yung key number dyan for the majority is 13. So, again, baka ipa-fast track nila yung Constituent Assembly to amend the Constitution. But then again, kailangan pa rin ata ng 3/4 vote, no? Each houses voting separately. Ibang usapan pa rin yan. So, again, yung impeachment, hindi ko, kaya nga, natatawa tayo, no? Kahit hindi tayo abogado, may mga House prosecutors, no? Na gusto talaga nilang isali, no, or gamitin yung Abilino versus Cuenco doctrine, no, na pagka gawin nilang 18 yung members ng Senate na nasa labas, nakakulong at nagtatago yung iba, ang magiging 2/3 dyan is 12 na lang daw, no, kasi hindi makaboto yung wala dyan. So hindi yan po pwede because very rigid yung ating constitutional mathematics kung tawagin ng ating mga legal experts sa MJ. Pero sinabi na ng mga senador na hindi na sila pabor sa CONAS o anumang hakbang para baguhin ang konstitusyon, na on record yan, yung nung ginawa ni Senator Amy Marcos recently. Well, alam naman natin na talagang napakasinungaling ng administrasyon na ito, MJ, no? I don't want to mince words, no? Talagang sinungaling, no? Kailan lang ba tayo sinabihan ni Bongbong Marcos? Ayaw niya ng impeachment. Itinuloy pa rin ang impeachment kay Inday on February 5, 2025. Nagrally na yung INC, January 13, 2 million yung lumabas. Ayaw namin ng impeachment. Ayaw di Bongbong Marcos. Tinuloy pa rin. Hindi raw papapasukin yung ICC dito. Hindi tayo magko-cooperate. Sila pa yung unang nakipag-cooperate at kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte in violation of our judicial process. So, hindi tayo talaga maniniwala. Everything is possible with this administration, Admar and MJ. Opo, by EB, maayong gabi si Admar ito. Kung totoo man yung mga alegasyon, no, na merong komandito ang Malacanang, mismo ang Pangulo, kasi napansin na natin last time nung nagkaroon ng questionabling reorganisasyon, nagpahayag agad sila na kinikilala nila ang Gatchalian Black, no? At naririnig din natin sa panig ng Cayetano Black na meron daw pagpe-pressure, na narinig na natin una kay Senador Amy Marcos, kay Senador Jinggoy Estrada mismo, at kay Senador Marcoleta. Paano na magiging independent ngayon itong atin pong Senado? So kumbaga, matatrap na ang mga senador na nakalinya sa administrasyon, sa kung ano ang gusto ng administrasyon, kasi nga dahil sa pagpayag nila, no, nag-compromise sila if ever man natotoo yung mga alegasyon ng pagpe-pressure, pananakot. Well, yes, no. Now we are seeing, Admar and MJ, mga kababayan, na wala na yung independence, no. Dapat sana kasi independent co-equal branches of government, yung ehekutibo, yung lehislatura at yung judiciary. Pero ngayon yung active branches of government, kasi yung judiciary kasi it's a passive branch of government, no, hindi yan proactive, no. Mag-a-action lang yan pag mayroong dudulog doon sa husgado, no. Limbawa na nga sa Korte Suprema. Yung active portion of our government, no, yung executive at legislative, dapat sana meron silang checks and balance at dapat sana independent sila from each other, although meron silang mga common grounds, no. Pero ngayon, pag hawak na ng ehekutibo or kahit ng lehislatura, hawak niya yung ehekutibo or the other way around, which is happening right now,
wala na talagang independence, no? Kasi executive privilege, no, or executive discretion ang namamalagi, no, at ang namamayagpag ngayon. At nakita naman ng taong bayan yan, paano nila tinrato yung Senado na independent branch of government, pinasok ng DILG, pinasok ni Matibag ng NBI. Alam mo, Admar, nakikita talaga natin na hawak at gusto talagang mahawakan pa ng Administrasyong Marcos ang buong sistema ng gobyerno. Again, ilang taon na ang nakalipas dito sa programa ninyo nung na-interview ako noon, sinabi ko na this is actually we are going through the same playbook with some revisions doon sa first Marcos administration, and we're seeing it right now, sadly. Opo, at kung nagawa nila ito para kasi sinasabi ni Senator Cayetano na ito'y patungkol hindi lang sa hindi sa liderato ang pinag-uusapan nito kundi doon sa flood control. Kung nagawa nila ito, if ever totoo man yung mga alegasyon para sa flood control anomaly, maaari din bang gamitin din ito lalo na sa naririnig din natin na pagbabago ng konstitusyon? Yun na nga, no? Pag hindi nila talaga na-impeach, and it's very, very hard for them to convict the Vice President, no? 16 votes, no, 16 guilty votes is very, very tough to get, considering the current complexion of the Senate and the current sentiment of the people. In fact, kung napapanood nyo, yung demeanor ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva nung nasa labas or nasa plenaryo sila, talagang parang parang nahihiya or naiilang because they saw or they felt the backlash, no, from the people. So, but then again, yun na nga, no, they already have the lower house. So, ngayon 13 ang sa kanila diyan sa Senado. So, ilan na lang ang pwede nilang kukunin dyan, at they probably could have the 2/3 majority or the 2/3 of 16 kung meron mang mga constituent assembly na ipupush, no, ng administrasyon na ito. But una sa lahat, yung gagawin nila is yung impeachment trial ni Inday, hindi pagbibigyan ng level playing field, kasi sila na nga magpe-preside. Baka hindi matugunan yung dapat equal treatment between the prosecution and the defense, no? At para nga kahit hindi makonvict si VP Sara Duterte, ang gusto lang nila is to demolish the credibility of VP Sara para bumaba yung numero niya sa mga surveys, and then they can have a viable candidate of their own against the Vice President. Because so far, VP Sara Duterte remains to be and still going strong, the unbeatable candidate for 2028. So again, this is about 2028 and beyond. Mas lalo bang na-solidify yung pagpuna ng taong bayan dito sa kung gaano kalawak yung maaring sabuatan ng gobyerno patungkol sa mga alegasyon ng katiwalian dahil nga sa pangyayaring ito? Yes, no, Admar, I have to agree, no, na namulat yung taong bayan. You know why? Dahil yung ongoing oral arguments doon sa Supreme Court, it's on its 5th round. At meron na mga 6th round on July 14, if I'm not mistaken. Kung nakinig ka sa buong oral arguments doon, especially nung last oral arguments, no, nung June 16 ba yon, na nasabay din doon sa paglabas, no, ng 4 pang iba pa on top of the Brave 18, makikita mo talaga na kung dudugtungin mo yung narration at yung mga isiniwalat ng mga 18 former soldiers at yung 4 pang iba pa, makikita mo talaga na dito yung, kasi ang tanong dyan, saan nanggaling yung pera, no, na idinideliver doon sa Valle Verde? Kasi Valle Verde na bahay ni Zaldico ang hub At kung sinabi ng mga bagong testigo na meron silang pinipick up sa bangko, meron silang pinipick up sa mga sekretary, merong nagdi-deliver ng kongko. So makikita natin ngayon, because
doon sa oral arguments sa Supreme Court ay nung tinatanong ang Office of the Solicitor General at inorderan pa rin nga no ng panibagong dokumento patungkol doon sa 500 million insertions at doon sa BICAM no na walang record daw. So ngayon, ang mga tao ay namumulat na ngayon at napagdugtong-dugtong na nila yung isiniwalat una ni Gutesa na corroborate ng Brave 18 plus 4 the oral arguments of the Senate. And mind you, I have to remind you, yung testimonya on video ni Zaldico at ang testimonya ni Martin Romualdez nung siya ay binantaang kakasuhan at lumabas siya doon sa social media at ang sabi niya, I will not be going down alone. I am not the mastermind. Tinuturo na yung ehekutibo, yung executive. So ngayon, totoo, mulat na yung taong bayan, kaya gustong-gusto talaga nilang kunin yung liderato, pabalik sa kanila, yung liderato sa Senado, para nga mapagtakpan at mahinto itong flood control investigation na dapat sana ay i-conduct ni Senator Rodante Marcoleta.